evening po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At hindi po siya kailanman nagbago. Kaya po ngayong gabi na ito, ating po siyang bigyan ng pagpupuri at pasasalamat. Sama-sama po tayo mamawi. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang
Hello po mga kapatid, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa Panginoon at bigyan ako ng pagkakataon ngayon na kayo ay makausap at gayon din ay nais kong i-extend ang aking pasasalamat sa buong kongregasyon ng Gatbuka sa kanilang pagtulong, hindi lang sa pinansyal, kundi sa maging sa panalangin at sa lahat ng aspeto ng buhay ko, lalo na doon sa panahon na ako'y nagkasakit. Salamat, maraming salamat mga kapatid, at wala ko kayong pagod na ibinigay sa akin ang inyong taos-pusong pagtuwang sa panahon ng aking mga pangangailangan. Nakita ko po yung hindi niyo pagtigil, hindi kayo napagod sa pag-abot ng aking mga pangangailangan, lalo na sa panahon na pabalik-balik po ako sa ospital. Kaya gagamitin ko pong pagkakataon na ito para pasalamatan ang lahat at buong kongregasyon ng Gatbuka, sa mga kapatid na tumuwang at tumulong. Wala po akong maigaganti sa inyong ginawang kabutihan. Ang dalangin ko sa Panginoon na abutin ng Diyos ang inyong mga pangangailangan higit doon sa inyong inaasahan sa Kanya. At naniniwala ko na ang Panginoon ay mabuti, hindi niya kakalimutan ang lahat ng bagay na ginawa niya para sa Kanyang lingkod. Maraming salamat mga kapatid. Patuloy po nawa kayong pagpalain ng Panginoon. Sa hapong ito ay ang nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na isinulat ni Pablo sa unang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 9. Sa mga talatang iyon ay nakikita ko na ang kailangan ng katangian ng isang mabuti, o sabihin na natin isang huwarang mananampalatayang Kristiyano. So ang pamagat na ating pag-aaralan ngayon ay Christian believers. Yung characteristics o nataglay ng isang mananampalatayang Kristiyano. Maraming pananampalataya na ang Pilipino, ngunit ang pananampalatayang Kristiyano ay kakaiba sapagkat nakasalig ito sa biyaya, sa mabuting balita ng Panginoon, sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ang isang mananampalatayang Kristiyano ay totoo at tunay na tumanggap sa Panginoon, sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At dahil naranasan niya ang kagandahang loob ng Panginoon yun, dapat taglayin niya po yung isang katangian o mga katangian na dapat makita sa isang totoo at tunay na mananampalatayang Kristiyano. At sa araw na ito ay mayroon 3 bagay tayo na tatandaan na matatagpuan po din natin doon sa sulat ni Pablo. Una po, ang katangiang ito ay kailangan po at napapatunayan po na ang Kristiyanong mananampalataya na tumanggap kay Kristo ay mayroong earnest concern. So yung unang katangian po ng isang mananampalatayang Kristiyano ay mayroon siyang tunay at matapat na pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Sa talatang ito, doon sa unang Tesalonica, sabi doon sa verse 6 hanggang 7 ay ganito: Namumuhay kayo ayon sa aming halimbawa, ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang mabuting balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, gayon pa may taglay ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. So, kung makikita po natin dito, sabi ng talata, namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon din sa Panginoon, nang tanggapin ninyo ang mabuting balita. So, makikita natin po doon mga kapatid sa sulat ni Pablo na i-acknowledge niya po ang
Thessalonian believers sa kanilang matapat at tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Nakaranas po sila ng matinding hirap, pero winelcome po nila ang mabuting balita na mayroong kagalakan sa kanilang puso. Taglay nila ang kagalakan yon. Kaya dahil doon ay naging huwaran po sila sa ibang mga kapatid, lalo na doon sa Macedonia at Akaya. Ang tunay na pagmamalasakit na ito nila ay naging daan upang makita po ng ibang mga tao sa paligid o maging sabihin na natin doon sa area na kanila pong sinasakupan na tunay nga silang tagasunod ni Kristo. Kamusta po tayo mga kapatid? Sa atin po dito sa Gatbuka ay ang totoo at tunay na pagmamalasakit ay personally naranasan ko po yon. Isang kagandahang loob ng Diyos na inilagay ng Panginoon sa puso ng mga kapatiran na magkaroon ng earnest concern sa bawat mga kapatid. Nakita po natin ang mga ginagawa po ng ating mga leaders, ang ating pong kaparaanan po nila, ang ating mga manggagawa upang abutin at patatagin po ang pananampalataya ng bawat isa. Hindi lamang sa espiritual na kalagayan, kundi maging doon sa kanilang mga material at na pangangailangan ay nagsisikap po ang iglesia upang abutin ang pangangailangan po ng ating mga kapatid. Personally po, naranasan ko po yung pagmamalasakit na yon, ang tunay at matapat na pagmalasakit ng iglesia ng Gatbuka sa akin, lalo na sa panahon ng aking karamdaman. Hindi niyo ako iniwan, hindi kayo napagod sa pagtulong at hanggang ngayon ginagawa niyo pa rin yun. Salamat doon sa inyong puso na yon at naniniwala ako grasya ng Panginoon lamang yon. Kaya mga kapatid, naniniwala ako kung paano ninyo pinagmamalasakitan ng inyong mga manggagawa, ay gayon din naman pinagmamalasakitan niyo ang ating mga kapatid. Nakikita natin yon ang lahat ng paraan at kaparaanan upang abutin po yun. Kayo rin naman mayroong mga pangangailangan, lalo na sa panahon ng pandemya na ito, ay walang trabaho, lockdown, may kakulangan finansyal at maaring material. Pero may mga kapatid po tayo na extend ng kanilang tulong at pagmamalasakit upang abutin ang pangangailangan ng bawat isa, lalo na sa panahon ng pangangailangan at maging doon lalo na sa inyong mga manggagawa. Salamat po doon sa Panginoon at salamat ang Gatbuka ay nakita ko na ganito po yung kanilang katangian ng tunay na nagpapakita ng kanilang pagiging isang huwarang mananampalatayang Kristiyano. Pangalawa po, ang katangian na makikita natin sa Thessalonian believers na binanggit ni Pablo sa verse 8 ay sabi ganito, sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Yung kanilang pananampalataya ay lumaganap sa lahat ng dako. Sabi nga yung ni Pablo doon, dahil doon sa kanilang mga karakteristik na ito, sa kanilang tunay na pagmalasakit sa isa't isa, ay ang kanilang pagsunod sa Panginoon ay napatunayan. At sabi nga doon, lumaganap ang kanilang ang pananampalataya sa lahat ng dako. So, mayroon pong yung pangalawang katangian ng isang totoo at tunay na mananampalatayang Kristiyano ay mayroon po siyang evangelistic impact. Isang malakas na patutuo ng Ebanghelyo, pagbabago ng Ebanghelyo sa buhay nila. Yung Ebanghelyong ito ay naging makatotohanan sa buhay po ng mga mananampalataya sa Thessalonica at sa ganun lumagana po ang Christian faith. Gayon din naman sa Iglesia ng Gatbuka. Ako ay naniniwala na ang Ebanghelyo ay taglay po ng bawat isa sa atin na kung saan ay nalalaman ng mga tao na tayo ay
mga mananampalatayang Kristiyano dahil sa hindi lang sa ating tunay na pagmamalasakit, kundi sa ating buhay na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari ay nagpapatuloy at kumbaga sa ay nakikita sa kanilang pagbabago ng kanilang buhay. So salamat sa Panginoon, ang faith na ito ay lumaganap, nalalaman ng lahat ng mga tao. Ang message ay kumbaga sa ang naririnig sa pamagitan po ng kanilang mga buhay. Dito ay hindi na kailangan nilang magsalita, hindi na kailangan nilang magsabi na sila yung mga Kristiyano, kundi ang kanilang buhay ay mayroong malakas na patutuo ng Ebanghelyo sa kanila. Kaya naniniwala po ako na ang Ebanghelyong ito ay patuloy na maglalaganap sa buhay ng Gatbuka IRM Church dahil sa mga kapatid na nagsisikap na mamuhay na totoo, na mayroong pagsunod at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang karakteristik na ito ng mga mananampalatayang Kristiyano ay napakalakas, napakahalaga, na kailangan ng bawat isa sa atin na ipakita maging sa panahon, lalo na sa panahon ng pandemya na ito, na ang pag-asa at pananampalatayang Kristiyano ay patuloy nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa buhay ng bawat isa. Oo, nakakaranas tayo ng ganun din naranasan ng buong mundo, pero hindi po ito naging dahilan upang tumigil po tayo sa ating pong pagsunod, sa ating paglilingkod, at sa patuloy na pag-abot ng pangangailangan ng ating mga kapatid, hindi lang sa pinansyal o sa material na bagay, kundi lalong higit doon ang pag-iingat at pagsisikap po natin na maabot sila ng salita ng Diyos sa pamagitan ng mga services, ng mga kaparaanan na ginagawa po ng Iglesia ng Gatbuka. So salamat po doon. At sa totoo lang po, yung mga bagay na ginagawa natin online ay hindi lamang ang Gatbuka IRM Church members ang nakikinabang, kundi maging doon sa ibang mga kapatid po natin na nangangailangan din po ng kalakasan at pag-asa sa panahon na ito. So ito yung dalawang karakteristik po ng isang mananampalatayang Kristiyano na dapat makita sa atin at taglayin po natin. Pangatlo po at panghuli pong katangian ay ng isang mananampalatayang Kristiyano ay makikita po natin doon sa verse 9 na nagsasabing ganito: ang mga taga-roon din ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Ang mga taga-roon din ang nagbabalita kung paano mo kami tinanggap, sabi dito ni Pablo. Sila rin ang nagsasabi, yung ibig sabihin, yung mga kapatid na ito doon sa Macedonia at Akaya, sila rin ang nagsasabi kung paano niyo tinalikuran ang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. So makikita natin dito, mayroon pong exemplary conversion ang mga Thessalonian believers. Na sabi nga ni Pablo dito, ang mga taga-roon na rin ang nagsasabi na at nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. So, yung buhay po ng mga Thessalonian believers ay makikita natin na mayroon po silang pagmamalasakit po sa mga missionaries po na dinala po ng Panginoon upang magbahagi po sa kanila ng salita ng Diyos, tulad nila ni Pablo. Sabi nga, sila na rin ang nagpapatotoo kung paano sila ni Pablo tinanggap. So makikita natin dito na ang mga katotohanan at pinatunayan kung bakit nasabi ito ni Pablo. Sabi niya, isang katangian nila, yung pagtalikod po ng mga Thessalonian believers sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at paglubusan na pagpasakop at pagsunod at pagtitiwala sa tunay na Diyos na buhay. So mula doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, tinalikuran nila ito at
inilipat nila ang kanilang totoo at pananalig at pananampalataya sa tunay na Diyos na buhay. Alam po natin na napakahirap ng maging panahon na magiging Kristiyano ng time na iyon, lalo na pag ipinakita mo ito sa buhay mo. Doon sa panahon na iyon, may tendency na pwede kang mamatay, pwede kang usigin, at pwede kang lahat ng maaring mga pag-uusig ay mararanasan mo. Hindi lang maaring spiritual, kundi higit sa lahat, maranasan nila yung physical at maging kamatayan ay mararanasan nila. Pero hindi nila alintana yon. Sabi nga, tinalikuran nila ang pagsamba doon sa Diyos-Diyosan at tumalikod sila doon at lumipat sila doon sa pananampalataya sa tunay na Diyos na buhay. Sa ating buhay dito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, maraming mga pagsamba na ating ginagawa. Maaring minsan ay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay nahadlangan tayo dahil hindi tayo nagkikita sa mukhaan at hindi tayo nakasimba corporately. Pero hindi naging hadlang iyon upang patunayan natin at patuloy na magpapatotoo ng ating buhay na pananampalataya sa Diyos. Ang exemplary conversion na ito, yung natatanging pagbabago ng kanilang buhay mula doon sa kasalanan, lumipat sa buhay na mayroong liwanag ng Panginoon. At sa patuloy nating buhay na ito ay makikita din po sa atin dito sa Gatbuka IRM Church yung exemplary conversion ng bawat isa. Hindi pare-parehas, hindi pantay-pantay po yung ating tagal o haba ng paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi nasusukat ang exemplary conversion sa haba ng paglilingkod o sa haba ng panahon ng pagiging membro ng church. Kundi nakikita po ang isang exemplary, isang natatanging pagbabago sa kanyang buhay kahit ngayon nilang nakilala ang Panginoon. Ngunit totoo at lubos niya tanilikuran ang pagkakamali, pagkakasala, inacknowledge niya ang kasalanan na yon at bumalik po siya sa Panginoon. Taglay po ang isang totoo at tunay na pananampalataya. Isinalig niya lahat-lahat ng kanyang buhay sa Panginoon at alam niya na ano man ang mangyari sa kanyang buhay, anumang circumstances na naroon siya, natitiyak niya na mayroong pag-asa at mayroong pagpapala sa paglilingkod sa isang tunay na Diyos na buhay. Mga kapatid, ang pananampalatayang Kristiyano, masasabi natin na ang pananampalatayang Kristiyano ang totoong pananampalataya. Pero hindi lamang ito pinapaniniwalaan ng isip. Kailangan makikita po ito sa isang totoong buhay na mayroong pagbabago. Kaya ang pananampalatayang Kristiyano, ang Christian believers ay sa kanyang katangian ito, hindi kailangan niyang patunayan ng kanyang mga salita, kundi patunayan niya ito sa pamagitan ng kanyang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito at ang tatlong katangian na ito ng isang Christian believers ay manatili at patuloy nating isagawa sapagkat alam po natin ang ating ginagawa na ito ng paglilingkod sa Panginoon at pagsunod sa Panginoon ay hindi nasasayang sapagkat ginagawa natin ito para sa Kanya. Magandang hapon at magandang gabi po sa bawat isa sa atin at nawa ay patuloy po tayo magkaroon ng kalakasan at ang katatagan sa pagharap natin sa pandemya ito. Ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Bago po tayo dumako sa ating pananalangin ngayong gabi, ay nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat sa Santiago, chapter 1, verse 5 hanggang 8. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa buong maghapon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa masaganang biyaya, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo pong pag-iingat, O God. Sa iyo pong pagsusustain, Panginoon, ang aming lakas sa maghapon, Panginoon. Tunay na pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, aming Ama. Salamat din po sa iyong mga salita na aming narinig ngayong gabi, Panginoon. Lord, sa gabing ito, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming eskwelahan, ang Shalom Christian School, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang patuloy mong pamamatnubay, ang patuloy mong paggabay, Panginoon, sa aming mga guro, lalo na po, Panginoon, sa pagbabagong ibinababa, Panginoon, ng DepEd, Panginoon. Hinihiling po namin sa iyo, aming Diyos, ang karunungan, Panginoon, sa bawat isa. Ang patuloy na pagsama mo at pamamatnubay mo, Panginoon, sa departamento, Panginoon, ng edukasyon, Panginoon. At gayon din po, O Diyos, ay itinataas namin sa iyo ngayong gabi ang aming pong iglesia, Panginoon, ang Gatbuka IRM at ang buong kapatiran, Panginoon. Lord, salamat po dahil hindi nawawala, Panginoon, ang kami ay makipag-ugnayan sa isa't isa, Panginoon, dahil po sa technology, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga online, Panginoon, tulad po ng aming devotion, Panginoon, ng aming online Sunday School, Panginoon, para sa mga bata, ang online worship, Panginoon, ang online live class, Panginoon, at ito po yung online midweek prayer meeting, Panginoon. Salamat po dahil sa mga ganitong kaparaanan, Panginoon, ay lumalakas po, Panginoon, ang aming mga buhay espiritual, Panginoon. Kung papaano ang aming physical, Panginoon, ay aming pinalalakas. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan na ito ay lalakas din po ang aming mga buhay espiritual, Panginoon. Salamat po sa iyo, aming Ama. Lord, itinataas din po namin sa iyo ngayong gabi ang Bulacan District 3 Workers and Family, O God. Salamat din po, O Diyos, dahil ikaw din po, Panginoon, ang siyang nagkakaloob, Panginoon, ng mga pangangailangan ng aming pong mga manggagawa, Panginoon, maging ng kanilang pamilya, Panginoon, maging sa pinansyal na pangangailangan. Salamat po, Panginoon, ikaw ang nagkakaloob nito, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran, Panginoon, na ginagamit mo upang sila ay mapagpala, upang sila ay matulungan, upang sila ay mabigyan, Panginoon. Hinihiling din po namin, Panginoon, na ikaw rin po, Panginoon, ang siyang magpala din po sa kanila na patuloy na nagkakaloob sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, i-bless mo, O Diyos, ang pinansyal na pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. At patuloy na hinihiling namin na patuloy pang dumaloy, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, sa iyong iglesia upang marami pa pong mga kapatiran ang matulungan, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, na nasa malayo pang lugar, sa ibang bansa, Panginoon, na tumutulong, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po sa kanilang pagmamahal, Panginoon, sa kanilang sakripisyo, Panginoon. At patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, ng higit pa, Panginoon, sa kanilang inaasahan at inaakala, Panginoon. Lord, i-bless mo rin po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Dalain ko, O Diyos, na matapos na po, Panginoon, at mabawasan na po, O Diyos, ang mga nagkakasakit. Gumaling na po sila, Panginoon, sa mga sakit na ito. I-bless mo, Panginoon, ang mga frontliners, Panginoon, na tumitingin sa kanila, gumagamot sa kanila, Panginoon. Tunay na bigyan mo sila ng kalakasan ng pangangatawan, Panginoon, upang
mas lalo pa nilang magampanan, Panginoon, ang kanilang mga tungkulin, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang aming barangay, Barangay Gatbuka at Barangay Frances, Panginoon. Salamat po sa pakikiisa ng mga mamamayan, sa ginagawang pagdidisiplina sa amin, ang aming barangay, Panginoon, para sa aming ikabubuti. Purihin ka, O Diyos, dahil sa iyo nang galing, Panginoon, ang mga pamamaraang ito para kami ay makaiwas sa sakit, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyo. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong gabi, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong anak na ginamit upang kami ay mapagpala ng iyong mga salita. Lord, ang lahat po ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyo, aming inaasahan na ikaw ang tutugon, at ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang mangyari sa aming mga buhay. Purihin ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.